Sa karamihan ng kasong kriminal at misteryo, madalas ang solusyon ay ang pinakahalatang sagot. Pero marami ring mga kaso kung saan may mga twist tulad ng hindi inaasahan mga salarin o nakakagulat na mga motibo. Numero 10. Nang manakaw ang 40 gold bars mula sa Perth Mint, hindi nagtagal at naipakulong ng pulisya ang 3 kriminal para sa krimen. Pagkalipas ng ilang dekada, napawalang sala ang mga lalaki dahil sa isang nakakagulat na pag-amin. Noong Hunyo 22, 1982, tumawag ang 3 lalaki sa Perth Mint para umorder ng ginto. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Bob Fryer, Gino Ong York at Gino Ong Blackwood. Dumating ang 3 gwardiya sa Mint sakay ng armored vehicles para kunin ang mga gold bar. Nagbayad lahat ng check mula sa Building Society at umalis na may dalang ginto. Kinabukasan, pumunta ang Mint para palitan ang mga tseke. Doon lang nila nalaman na ninakaw ang mga tseke at walang laman ang mga ito. Ang halaga ng ginto noon ay mga $653,000 ng Australia, kaya't mga 6 na milyon at 400,000 sa pera ngayon. Malaking pressure sa pulisya na mahanap ang mga responsabale at mabawi ang nawalang ari-arian. Ilang linggo matapos, nakatutok ang investigasyon kina Ray, Peter at Brian Mickelberg na magkakapatid. Si Peter ang unang inaresto at inusisa. Ayon sa kanya, sinaktan at inabuso siya ng mga pulis na umaresto, ngunit tumanggi siyang pumirma ng pag-amin. Iginit ng pulisya na pumirma siya ng pag-amin na nadawit pati 2 kapatid niya. Sa investigasyon sa bahay ng Mickelberg, nadiskubre ang pilak at ginto sa ilalim ng sahig. Wala sa mga iyon ang ninakaw mula sa Mint at may papeles ang magkakapatid na sila ang legal na may-ari, pero hindi ito sapat. Pangunahing ebidensya ay galing sa isang tseke na kinuha ng pulisya ang fingerprint ni Ray Mickelberg. Itinanggi ng lahat ng 3 magkakapatid na may kinalaman sila sa krimen, ngunit noong 1983 na patunayang nagkasala sila ng pagpasok at pagnanakaw, panununog at panlilinlang. Dahil walang nagsiwalat kung saan ang ninakaw na ginto, binigyan sila ng hukom ng sentensyang 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong. Sa loob ng susunod na 20 taon, paulit-ulit na umapela ang magkakapatid sa kanilang atol. Nagkaroon ng kaunting tagumpay si Brian. Napatunayang nagkasala lang siya sa ilan sa mga kaso at nabawasan ang sentensya niya sa wala pang 1 taon. Pero namata siya sa isang aksidente sa eroplano, hindi nagtagal matapos siyang makalaya. Pero nabigo sina Ray at Peter at nanatiling nakakulong. Noong 1980, may lumitaw na kakaibang balita tungkol sa kaso. Isang TV reporter ang pinadalhan ng gintong bara at sulat na nagsasabing inosente ang mga Mickelberg at nabubulok sa kulungan. Kumpirmadog ang bara ay galing sa pagnanakaw sa Mint. Matapos ang 3 buwan, nakita pa ang ibang nawawalang ginto at isa pang sulat na nagsasabing napagbintangan lang ang magkapatid. Sa kabila nito, nakakulong pa rin sina Ray at Peter. Noon lamang noong 2002 nabunyag ang katotohanan. Umamin si Tony Lewandowski, isa sa mga umarestong pulis na napagbintangan lang ang magkapatid. Si Peter ay pisikan na sinaktan at ang kanyang salaysay ay isinulat ng mga pulis na umaresto sa kanya. Sa pag-amin, napalaya sina Ray at Peter sa kulungan at napawalang sala si Brian kahit pumanaw na siya. Tumanggap sila ng $500,000 bilang kabayaran, ngunit hindi nahuli ang tunay na mga nagnakaw at nananatiling hindi nalulutas ang kaso. Numero 9. Noong Mayo, 1972 babae sa Ontario, Canada ang inatake na may 13 araw na pag-itan. Magkatulad sila, parehong mga nurse at batang ina na kasal sa mga guro at pareho silang inatake ng iisang tao. Abuting pa ng halos 30 taon bago makulong ang taong responsabele. Si Doreen Morby, ang unang biktima, inatake sa kanilang bahay sa Gormley noong Mayo 6, 1970. Pag-uwi ng asawa niya mula sa trabaho, natagpuan niya ang bangkay ni Doreen sa sahig ng silid tulugan. Pinaputukan siya ng maraming beses gamit ang 22 caliber na bala. Ang kanilang sanggon na anak na lalaki ay nasa loob ng kwarto, ngunit hindi siya nasaktan. Nagulat ang komunidad sa kanayunan kung saan nakatira ang pamilyang Morby, ngunit mas titindi pa ang mga pangyayari. Pagkalipas ng 13 araw, may kumatok sa pintuan ni Helen Ferguson sa Palgrave.
Nasa bahay siya noon at inaalagaan ang kanyang 9 na taong gulang na anak na lalaki na hindi nakapasok sa paaralan dahil may sakit. Sinabihan ni Helen ang kanyang anak na manatili sa kanyang kwarto dahil may taong kailangang gumamit ng telepono nila. Maya-maya, may narinig siyang parang paputok kaya bumaba siya. Nakita niya ang bangkay ni Helen sa sahig at isang di kilalang lalaki na palabas ng bahay. Parehong bala ang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at iisang lalaki ang lumabas sa DNA evidence bilang responsabal sa parehong kaso. Sinimulan ang investigasyon. Tinulungan ng anak ni Helen ang pulisya sa sketch ng salarin at nagbahay-bahay ang mga pulis para maghanap ng mga impormasyon. Sa isang pagkakataon, inakala nilang natuntun na nila ang salarin. Isang lalaking kilala sa pagiging marahas at ngayon ay nasa psychiatric hospital. Huminto ang mga pag-atake nang siya'y na-admit at mukhang kaya naman niya ang krimen. Napagpapayahan ng korte na hindi siya akma sa paglilitis kaya natigil ang kaso. Lumipas ang ilang taon at sa pagbuti ng DNA techniques, nakumpara ang ebidensyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen sa DNA ng suspect at napatunayang hindi siya ang kumatay kina Doreen o Helen. Ang susunod na pag-usad ng kaso ay dumating lamang noong 1900 at 1990. Si Ronald Glenn West, dating police na tumulong sa investigasyon, ay umalis agad ng Ontario pagkatapos noon. Pagbalik niya noong 1995, nagsimula siya ng sunod-sunod na pagnanakaw na nauwi sa 8 taong pagkakakulong. Habang nakakulong siya, naibenta ng pamilya niya ang bahay. Sa renovation ng mga bagong may-ari, may natuklasan silang nakatago sa pader ng isang banyo. Nadiskubre nila ang mga tropeyong kinuha ni West mula sa mga biktima niya sa pagnanakaw. Nakita rin nila ang mga dokumento para sa isang armas na tumugma sa ginamit sa mga krimen noong 1970. Dahil kakaiba ang armas, agad sinimulan ng pulisya ang investigasyon kay West. Nang surin ang lumang schedule, nakumpirma nilang mula siya sa trabaho noong oras ng krimen. Kinumpirma ng mga dati niyang kaibigan na may hawak siyang armas na katulad ng ginamit. Kinuha ng pulisya ang DNA sa liham na ipinadala ni West mula kulungan sa dating asawa. Tumugma ang DNA at inamin ni West ang mga krimen na sa wakas ay nagvakas sa isang mystery ang tumagal ng ilang dekada. Numero 8, noong Hunyo 10, 2007, tumawag si Amy Stout sa 911 para humingi ng tulong para sa kanyang asawa. Pagdating ng tulong, natuklasang patay na si Bill Stout at hindi tugma ang oras na sinabi ni Ann. Ang dating simpleng kaso ay naging kakaiba na niyembestigahan ng pulisya ang motibo. Sinabi ni Ann na nakita niya ang asawa niya pag-uwi galing pamimili kasama ang anak niyang lalaki. Tinaman siya ng bala sa ulo pero hindi nakita ang baril sa crime scene. Sabi ni Ann, maayos ang asawa niya nung umalis siya ng umaga. Ayon sa autopsy, matagal nang patay si Bill bago umalis si Ann para mamili. Parang may umatake sa kanya habang siya ay natutulog nung gabing iyon. Dahil sa sinabi ni Ann na natulog siya sa kama kasama si Bill, maraming tanong ang lumitaw tungkol sa kanyang kwento. Kinumpirma rin ng kanilang anak na hindi niya nakita ang kanyang ama mula pa noong nakaraang araw. Ang bala na ginamit sa krimen ay tumugma sa bala na maaring nagmula sa baril na pagmamay-ari ni Bill. Ito ay isang baril na naiulat na nawawala ilang araw na ang nakalipas, ngunit habang nagsasagawa ng paghahanap ang mga pulis sa bahay ng pamilya Stout, natagpuan nila ang baril na nakatago sa saddlebag ng motorsiklo ni Bill sa garahe ng mag-asawa. May nakita rin silang guwantes sa laundry hamper na may bakas ng pulbura, palatandaan na ginamit ito sa paghawak ng baril nung pinaputok. Natagpuan ang DNA ni Ann sa loob ng guwantes at tila naging malinaw na agad ang kaso. At nang maghanap ng motibo ang mga pulis, mabilis silang nakakita ng isa. Ang pamilya Stout ay nakatanggap ng napakaraming email mula sa isang babaeng nagngangalang Barbara Miller. Si Barbara, dating kasintahan ni Bill, ay nagkaroon muli ng panandaliang relasyon sa kanya. Ngayon, inaangkin niyang buntis siya at anak ni Bill ang dinadala niya at nagpapadala siya ng mga email at sulat na nanggugulo kay Bill at sa buong pamilya. Mukhang ito ang nagtulak kay Ann sa sukdulan at nag-udyok sa kanya na kitilin ang buhay ng kanyang asawa. Pero nang suriin ang digital na ebidensya, may lumitaw na kakaiba. Ginamit ang computer ni Ann para gumawa ng mga email address na ginamit ni Barbara Miller sa pagpapadala ng email. Siya ang nagplano ng panliligalig para mapahiya si Bill at subukang idiin si Barbara bilang kriminal.
Kung sinubok kang idiin ang babae, hindi ito nagtagumpay. Inaresto si Barbara ilang araw matapos mamatay si Bill at napatunayang nagkasala makalipas ang halos 1 taon. Habang buhay siyang mananatili sa likod ng rehas habang kailangang alamin ng pamilya niya kung paano magpapatuloy nang wala siya o si Bill. Numero 7. Nang mapansin ng art registrar mula Oklahoma ang kakaiba sa isang paketeng painting na ipinadala sa kanya, hindi niya inakalang may misteryong matutuklasan at kung ano ang magiging katapusan nito. Noong 2008, unang napansin ang kakaibang kilos ni Mark Landis. Pumasok siya sa Oklahoma City Museum at inihandog sa museo ang isang watercolor ni Louis Veltad. Noong panahong iyon, hindi niya ibinigay ang tunay ng pangalan pero nagkwento siya tungkol sa kagustuhang mag-donate ng sining sa museo. Isa iyon sa mga kwentong paulit-ulit na naikwento dati. Hinanggap ng museo ang painting at isinabit sa gallery. Di nagtagal, nakatanggap sila sa koreo ng 5 pang painting. Ayon sa pakete, gawa ito nina Paul Sinac at Stanislaw Lapine. Medyo kilala ang mga panggalan na ito sa sine pero hindi nakakagulat kung may magdo-donate nito. Sinuri ang registrar na si Matt Leninger ang isang painting at nadiskubre niya mula sa press release ng Savannah College of Art and Design na si Mark Landis ang nag-donate ng parehong painting sa kanila. Nakita niya na may press release ang St. Louis University of Modern Art tungkol sa isa pang painting na donasyon din ni Mark Landis. Nag-imbestiga si Leninger at habang tumatagal, lumapit din sa kanya ang ibang museo registrar na may parehong kwento. Nagdo-donate si Mark Landis ng paintings sa maraming museo sa US. Karamihan dito ay mula sa parehong antas ng mga artista pero may ilan tulad ni Picasso na kilala. Minsan, sinabi niyang pari siyang Jesuita o gumamit ng ibang pangalan. Napatunayan ng mga museo na isa lang ang lalaking ito. Sa mismong pagsisiyasat ng mga painting, napatunayang peke ang lahat. Pero hindi batikang taga-peke ng sining si Landis. Sa unang tingin, tapos at tama ang mga detalye ng painting, maganda rin ang pagkakakopya. Pero hindi gumamit ng mga materyales na gamit ng mga eksperto si Landis sa paggawa ng mga painting. Gumawa siya ng sketch na mukhang daan-daang taon gamit ang modernong papel, nilagyan ng mansa ng kape at nilihang frame para magmukhang luma. May ilang painting na nagpapakita ng mga pixel at pattern na nagpapahiwatig na ang orihinal na gawa ay na-photocopy muna bago pininturahan. Ang nakakagulat sa kaso ni Mark Landis ay wala talagang krimen na naganap. Hindi niya kailanman ibinenta ang alinman sa kanyang mga peking gawa at hindi rin siya nag-claim ng anumang tax deduction para sa kanyang mga donasyon. Ipinamigay lang niya ang sarili niyang mga likang sining sa mga museo na hindi naman nagsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ito. Numero 6. Nalaman ni mga autoridad na nawawala si Zoe Zhu matapos matagpuan ang kanyang anak na iniwan sa labas ng ospital sa Sydney. Mabilis natukoy ng pulisya ang suspect sa pagkawala niya, ngunit ang kwentong sinabi sa kanya ay hindi inaasahan ng kahit sino. Si Zoe A. batang IT expert na nanirahan sa Sydney noong Nobyembre 2003. Huling nakita si Zoe sa CCTV na naglalakad kasama ang isang lalaking nasa gitnang edad habang itinutulak ang anak sa stroller. Pagkalabas ng larawan, lumantad si Michael Wallace at kinilala ang sarili niya. Sinabi ni Wallace na kaibigan niya si Zoe pero hindi niya alam kung nasaan ito. Di pinaniwalaan ng pulisya ang kwento pero walang ebidensya na sangkot siya sa pagkawala ni Zoe. Pagkalipas ng 4 na buwan, makakakuha sila ng ebidensya. Lumapit ang kakilala ni Wallace sa kanila dala ang impormasyon. Hiniling niya sa lalaki na itapon ang kotse ni Zoe. Ngayon gusto naman niyang ilipat ang mga labi nito. Ayon sa informante, pinatay ni Wallace si Zoe noong Nobyembre 19 at itinapon ang katawan sa masukal na lugar. Ngayon, gusto niyang dalhin ang mga labi sa dagat para hindi na matagpuan. Sumang-ayon siya sa plano, ngunit ipinaalam niya sa pulisya ang paglipat. Tinambangan si Wallace habang gumibiyahe siya. Dala ang mga labi ni Zoe sa likod ng sasakyan niya. Ngayon na nahuli na siya sa aktong ginagawa, sinabi ni Wallace sa pulisya ang bersyon niya ng mga pangyayari. Nakikipag-date siya kay Zoe pero may relasyon din si Zoe sa isa pang lalaki na kasal na. Sabi ni Wallace, binayaran siya ni Zoe para patayin ang asawa ng kalagayon nito. Tinanggap ni Wallace ang pera pero hindi niya ginawa ang pagpatay.
Sabi niya, lalapitan niya ang lalaki para humingi ng pera at ipapatay si Zoe. Nag-iba ang plano ng hiwalayan ni Zoe si Wallace. Sinabi niya na hindi niya matandaan ang nangyari pero posibleng kinuha niya ang baril sa bag at binarin si Zoe habang nasa kotse sila. Nakakagulat ang kwentong ito at agad napansin ng media. Pero sa korte, sinabi ng hukom na hindi mapapatunayan, walang pag-aalinlangan na may intensyon si Zoe na kitirin ang buhay ng isa pang babae. Sinabi ng kasintahan, ama ng anak niya, na may open relationship sila ng kanyang asawa. Tinawag niyang mabuting babae si Zoe at sinabing sinisiraan ni Wallace ang alaala niya habang wala siya para ipagtanggol ang sarili. Napatunayang nakasala si Wallace sa pagpatay kay Zoe at hinatulan ng 20 taon sa maximum security na kulungan, ngunit pinalaya noong 2019 matapos ang 15 taon. Numero 5. Noong Mayo 2016, ipinaalam ng FBI at lokal na pulisya kina Amy Allwine at sa asawa niya na may nagtangkang magpagawa ng pagpatay kay Amy. Ilang buwan lang ang lumipas, natagpuan ng kanyang asawa ang kanyang bangkay. Ang investigasyon sa krimen ay magbubunyag ng kakaibang plano. Si Amy at Stephen Allwine ay tila isang mapagmahal na mag-asawa, bahagi ng isang magkakalapit na komunidad ng simbahan sa Cottage Grove, Minnesota. Si Amy ay nagtatrabaho bilang tagasanay ng aso at wala namang nakikitang dahilan kung bakit may gustong manakit sa kanya. Kaya nakagugulat nang dumating ang FBI sa bahay ng pamilya para ibunyag ang natuklasan nila. May isang tao na nag-access ng isang website sa dark web na pagmamayari ng isang grupong tinatawag ang kanilang sarili na Besa Mafia. Ang grupong ito ay tumatanggap ng Bitcoin bilang bayad para sa pagpatay ng target. Tinawag ng user ang sarili niyang Dog Day God at gusto niyang ipatumba si Amy. Sabi ng customer, nagkaroon ng relasyon si Amy sa asawa ni Dog Day God kaya siya iniwan. Inagaw rin niya ang mga customer ng negosyo ng user sa pagsasanay ng aso. Di alam ni Amy kung sino nag-request. Hindi pa niya kailanman nagawa ang anumang katulad ng inilalarawan. Pinaghinalaan ni Steven ang maling pagkakakilanlan ng asawa niya, pero di pa rin niya naipaliwanag kung bakit litrato ni Amy ang pinadala sa mga hitman. Inirekomenda ng FBI na dagdagan pa ang seguridad ng mag-asawa. Nagpatuloy ang pahirap. Si Jane ay nagpadala ng mga nagbabantang email kay Amy, sinasabing sakta ng sarili o may mangyayaring masama sa anak niya. Walang indikasyon ng pisikal na panganib at tila panloloko lang ang website ng Besa Mafia. Pero hindi na bago nun ang katotohanan, may isang tao na gustong mawala si Amy sa mundo. Nobyembre 13, 2016 pag-uwi ni Steven mula sa pag-aasikaso ng mga kailangan kasama ang anak, nadatnan niya ang katawan ni Amy. Ang sandatang ginamit sa kanyang pagkamatay ay nasa tabi ng kaliwang kamay niya, kaya parang siya ang pumatay sa sarili. Pero hindi nagtagal bago napagtanto ng mga pulis na hindi yon ang totoong nangyari. Si Amy ay kanang kamay at walang bakas ng pulbura sa kamay, kaya malamang hindi siya ang humawak ng baril nang gamitin ito. Ipinakita ng mga mansa sa sahig na nailipat ang katawan bago siya namatay at itinakda ng pulis ang oras ng krimen sa 3:00 ng hapon. Bago umalis si Stephen sa bahay. Mas sinuri pa ng pulis ang mga ginawa ni Stephen sa mga buwang bago pumanaw si Amy. Ayon sa computer, eksaktong tumugma ang ginawa ni Stephen sa mga device sa pakikipag-ugnayan ni Dog Day God sa Besa Mafia. Kasama dito ang pag-download ng larawan ni Amy ilang saglit lang bago ito ipadala sa mga kriminal at pagkopya ng mga detalye ng Bitcoin wallet na ginamit sa krimen. Inaresto si Stephen ngunit hindi siya umamin na nagkasala. Napatunayang nagkasala siya at hinatulan ng habambuhay na kulong na walang parol. Bilang 4. Ang kaso ni Rudolph Rupp ay isa sa mga pinakakakaibang kaso ng maling hato. 20 taon matapos ang hato, misteryo pa rin ang totoong nangyari. Si Rupp ay isang 52 taong gulang na magsasaka mula sa Oberbayern, Germany na nawala noong madaling araw ng Oktubre 13, 2001. Ginugol niya ang araw sa pag-inom sa isang bar na ilang milya lang ang layo mula sa kanilang bahay at lasing siya nang umalis. Nang hindi pa rin nakakauwi si Rupp kinabukasan, nag-alala ang pamilya niya. Tinawagan ng asawa niyang si Hermine ang bar para magtanong kung nasaan siya, pero ang sagot lang ay siya mismo ang nagmaneho ng kanyang sasakyan paalis. Iniulat na nawawala si Rupp at agad nagsimula ang paghahanap. Una, inakala ng pulisa na naaksidente siya pauwi, ngunit walang bakas ng aksidente sa kalsada
at walang ebidensya sa mga paghahanap sa tubig. Sumunod na mga taon, naghanap ang pulisya kay Rob at sa kanyang Mercedes, pero walang nahanap. Samantala, kumalat ang tsismis na pamilya ni Rob ang dahilan ng pagkawala niya. 2 taon matapos siyang mawala, isinailalim sa pagtatanong ang kanyang asawa, 2 anak na babae, at si Matthias, nobyo ng isa sa mga anak. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na proseso, umamin ang 4. Habang pinipilit ng pulisya, ibang ulit nagbago ang kwento. Noon una, sabi nila itinulak si Rob sa hagdanan habang nagtatalo at namatay siya. Pero nagbago ang kwento, naging pananambang daw ni Matthias sa harapang pasilyo. Pagkatapos, ipinakain nila ang katawan niya sa mga hayop sa bukid. Walang DNA ebidensya sa bahay, ngunit iginiit pa rin ng pulisya ang posibilidad ng marahas na krimen. Matapos kumonsulta sa abogado, pinawin ng 4 na suspect ang pag-amin, ngunit nagpatuloy ang paglilitis. Kahit kulang sa ebidensya, napatunayang nagkasala sila. 2 taon lang nakulong ang mga anak ni Rob, pero ang ina at si Matthias ay hinatulan ng 8.5 taon. Noong 2009, 4 na taon matapos ang hatol, may mga manggagawang naghuhukay sa Ilog Danube malapit sa Bergheim na nakakita ng 2 sasakyan sa tubig. Isa sa mga ito ay nakilalang Mercedes ni Rob. Hindi lang ito ang kanyang sasakyan, kundi pati ang kanyang bangkay ay nasa loob pa rin. Napreserba ng malamig na tubig ang kanyang mga labi at hindi matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay, ngunit malinaw na walang nagganap na marahas na gawa gaya ng nasa kumpisal. Noong 2010 muling nagkaroon ng paglilitis at nakalaya na sina Hermine at Matthias matapos makapagsilbi ng 2 katlo ng sentensya. Ang paglilitis ay para lamang linisin ang kanilang pangalan at matapos marinig ang mga ebidensya, kumbinsido pa rin ang hukom na malamang ay may isang miyembro ng pamilya Rob ang kumuha ng buhay ni Rudolph. Dahil hindi matukoy ang may sala, napawalang sala silang lahat at nanatiling hindi alam ang totoo sa likod ng kanyang pagkamatay. Numero 3. Ang kaso ni William Wood ay inilarawan ng mismong hukom bilang kakaiba at natatangi. Isa itong identity theft scheme na walang katulad na nagkait sa isang lalaki ng kanyang pagkakakilanlan sa loob ng mga dekada. Noong huling bahagi ng dekada 80, nagtrabaho si William Wood sa hotdog stand sa Albuquerque, New Mexico. Kasama niya noon sa trabaho si Matthew Kieritz. Pareho silang walang tirahan dati, ngunit di alam kung bakit, ninakaw ni Kieritz ang pitaka ni Wood at ginamit ang social security number ni Wood para kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Mabilis lang nagkakilala ang 2 lalaki at agad din silang naghiwalay. Patuloy na ginamit ni Kieritz ang pagkakakilanlan ni Woods at kumuha siya ng mga credit card at loan at naaresto pa sa ilang maliliit na krimen kung saan pangalan ni Woods ang ginamit niya. Kalaunan, nayos ng bagong William Wood ang kanyang buhay. Noong 1994, nagpakasal siya bilang William Wood at nagkaanak sila. Matagumpay ang kanyang IT career at kalaunan ay nagsimulang magtrabaho sa University of Iowa. Noong 2011, iginagalang na siyang miyembro ng komunidad at tila tinanikuran na ang dating buhay ng krimen. Ngunit dun siya naabutan ng nakaraan. Hindi pinalad si Wood, palipat-lipat ng trabaho at palaboy. Kalaunan, nalaman niyang ginamit ang pangalan niya sa credit card at sinubukang ipasara ang mga ito pero nabigo siya. Noong 2011, pumunta siya sa bangko sa California para subukang ipasara ang account na nakapanalan sa kanya. Hindi niya nasagot ang security question at nang tawagan ng bangko si Wood, sinabi niyang walang may pahintulot sa California na mag-access ng account niya. Kinawagan ng bangko ang Los Angeles Police Department at inaresto si Wood. Ipinaliwanag niyang nanakaw ang pagkakakilanlan niya pero sinabi ni Matthew Kearns na nagsisinungaling siya. Iginit ni Kearns na siya ang totoong Matthew Wood at may lalaking gustong nakawin ang kanyang pagkakakilanlan. Mas madaling paniwalaan ng hukom si Kearns dahil iginagalang siya. Napatunayang walang sapat na kakayahan sa pag-iisip si Wood para litisin kaya ipinadala siya sa mental na ospital. Sa huli, naghensya ng plea na no contest sa kasong identity theft at kumugol ng 428 araw sa kulungan at 147 araw sa mental na ospital. Pagkatapos siyang palayain, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban para mabawi ang kanyang pagkakakilanlan. Nakipag-ugnayan siya sa University of Iowa kung saan nagtatrabaho si Kearns at may isang pulis na humawak ng kaso.
Una, gusto niyang patunayan na ang katrabaho niya ang tunay na Wood at tuluyang tapusin ang kaso. Habang nire-review niya ang lumang record ng pulisya at sertipiko ng kapanganakan, mas nakumbinsi siya sa kwento ni Wood. Nahanap ng pulis ang ama ni Woods na nagbigay ng DNA evidence. Nang ipinakita ang litrato ni Kearns, sinabi niyang hindi niya kilala ang lalaki. Dala ang ebidensyang DNA at ang madiliit na hindi pagkakatugma sa kwento ni Kearns. Inaresto siya at sa wakas ay umamin sa pagnanakaw. Noong Enero 2025 siya ay hinatulan ng 12 taon sa federal na bilangguan, habang ang naunang hatol kay Woods ay binawi. Pangalawa. Noong Mayo 22, 2010, pumasok ang ama ni Sam Hurst sa apartment ng anak niya at may natuklasang nakakabahala. Nakahiga sa kama ni Sam ang katawan ng isang babaeng bahagyang nakahubad at walang kahit anong bakas ni Sam sa gusali. Mabilis na nagkaroon ng teorya ang mga pulis, pero nagbago ito dahil sa twist sa kaso. Si Sam ay 26 na taong gulang nang mangyari ang krimen. Nag-aral siya sa Orange Coast College at nakatira sa Costa Mesa, California. Malapit pa rin siya sa magulang niyang nakatira malapit sa Anaheim. Noong Mayo 21, dapat pupunta si Sam sa kanyang magulang, ngunit hindi siya dumating. Noong una, hindi sila nag-alala, akala nakalimutan lang niya ang plano. Kinabukasan, muna pa ring balita sa kanya. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang mga magulang, pero diretsong napunta sa voicemail ang tawag. Pumunta ang kanyang ama sa Costa Mesa para alamin ang nangyayari. Natagpuan niya ang bangkay ng babae sa kwarto ni Sam. Maluba ang sugat sa ulo, bahagyang walang saplot, at ang itaas na bahagi ng katawan niya ay nasa kama. Tinawagan ang pulisya at natuklasan sa apartment na ang babae ay si Julie Kibwechi, batay sa pitakang nakuha. Estudyante rin si Julie sa Orange Coast College at malapit kay Sam. Pareho nilang iginiit na walang romantikong relasyon sa pagitan nila. Ngunit ang eksena sa apartment ni Sam ay nagpapahiwatig na may pagnanasa si Sam. Ayon sa pulis, tila inatake ni Sam si Julie matapos siyang tanggihan sa panliligaw. Pagkatapos, tumakas siya mula sa pinangyarihan, dala ang kanyang pitaka at pasaporte. Nang makipag-usap siya sa kapitbahay, sumuporta ang kanilang kwento sa teorya. Ayon kay Daniel Wozniak, sinabi na sa pulis na nakita niya si Sam kinabukasan matapos ang krimen, sumakay ng kotse at sinabing pupunta at mananatili muna sa kanyang mga magulang. Nagkaroon ng twist sa autopsya ni Julie. Ipinakita nitong inarte lang ang buong eksena sa kwarto. Patay na si Julie ng ilang oras bago siya hinubaran at inilagay sa kama. May taong nagtatago ng motibo ng krimen. Pinaghihinalaan pa rin ng pulisya si Sam. Sa tulong ng kanyang ama, natuntun nila ang mga transaksyon sa kanyang bank account at natuklasan na mayroong kumukuha ng malaking halaga ng pera mula sa isang ATM sa Long Beach. May umorder ng pizza sa Long Beach gamit ang bank card ni Sam. Sinundan ng pulisya ang gumagamit ng card at natukoy ang binatilyong nahuli sa ATM. Ayon sa kanya, may nag-abot ng card at inutusan siyang mag-withdraw ng pera para sa iba. Ang taong iyon ay si David Wozniak. Muling kinausap ng pulisya si Wozniak. Una, sinabi niyang tinulungan niya si Sam pagtakpan ang pag-atake kay Julie, pero sa kalaunan ay umamin din siya sa pulisya. Kinuha niya ang buhay ni Sam noong Mayo 21, tapos inakit at inatake si Julie sa bahay ni Sam. Pera lang talaga ang motibo niya. Lubog siya sa utang ng libo-libong dolyar at alam niyang may naipon si Sam mula sa combat pay. Pinatay niya si Julie para itago ang pagkakasangkot niya. Inamin ni Wozniak sa pulis kung saan iniwan ang katawan ni Sam, napatunayan ang kasalanan niya at hinatulan ng kamatayan. Numero 1. Nang unang rumesponde ang mga pulis sa isang tawag sa bahay ni Christine Banfield, mukhang simple lang ang kaso. Pero nang mas pinagmasdan nila ang kaso, malinaw na wala talagang bagay na gaya ng inaakala nila. Nakatira si Christine Banfield sa Herndon, Virginia, kasama ang asawang si Brendan at anak nilang babae. Mayroon din silang au pair na nakatira sa kanila, isang babaeng Brazilian na ang pangalan ay Juliana Magalhaes. Lahat ay mukhang maayos sa panlabas, kaya ang mga pangyayari noong Pebrero 24, 2023 ay lubos na hindi inaasahan. Tinawagan ang pulisya sa bahay ng Banfield dahil sa marahas na pagpasok. Nakipagkita si Magalhaes sa mga pulis sa labas at ipinaliwanag ang nangyari.
May hindi pamilyar na sasakyan na huminto sa labas ng apartment habang inihahanda niya ang anak ng mga Benfield para sa biyahe. Hinawag pa uwi si Brendan at pumasok sila para makita ang di kilalang lalaki sa pangunahing silid tulugan. Inatake si Christina ng lalaki kaya pinaputukan ni Brendan ang lalaki bago binigyan ng paunang lunas ang kanyang asawa. Nang makita niyang gumalaw ito, pinaputukan din siya ni Magallanes na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagdamo si Christina ng maraming sugat mula sa matalim na bagay at pumanaw. Sa una, mukhang ito ay isang panloloob na nauwi sa masama. Pagkatapos, natuklasan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng misteryos ng lalaki. Si Joseph Ryan daw iyon na imbitahan sa bahay ni Christine. Nagmemensahe si Joseph sa isang tao gamit ang telepono ni Christine sa mga swang website. Inanyayahan ng user si Joseph para tuparin ang pantasya. Kung paniniwalaan ang kwentong ito, nagbasya si Joseph na labagin ang kanilang napagkasunduan at sinubukang kitilin ang buhay ni Christine. Habang mas sinisiyasat ng mga pulis ang nakaraan ni Joseph, lalo itong nagmumukhang hindi kapani-paniwala. Sa pagsusuri ng mga mensahe sa website, hindi rin mukhang si Christine ang sumulat. Nagduda ang mga pulis na may iba pang nangyayari. Pagkalipas ng ilang buwan, natuklasan sa pagsisiyasat sa bahay ng Benfield na lumipat na si Magallanes sa pangunahing silid tulugan at napalitan ang mga litrato ni Christine ng kanila ni Brendan. Naresto si Magallanes at kalaunan ay umamin din. Matagal na siyang may relasyon kay Brendan. Gusto nang iwan ni Brendan ang asawa pero ayaw niyang mahate ang kustodiya ng anak o mawalan ng pera. Nagplano ang dalawa kung paano aalisin si Christine. Nagpanggap silang si Christine para makipagkita kay Joseph at sinabihan siyang magdala ng patalim. Pagdating ni Joseph sa bahay, pinaputukan siya ni Brendan at ginamit ang sandatang dala ni Joseph para salakayan si Christine. Patuloy iginiit ni Brendan ang pagiging inosente, ngunit tumistigo si Magallanes at napatunayang nagkasala siya. Hinatulan siya ng habambuhay na kulong at si Magallanes ng 10 taon. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag niyo ring kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.